Chesh, kamusta? For today's mini vlog ay sama ko kayo sa ganap ko today. So today nga ay Sunday at nandito pa rin kami sa Maidan kasi dito kami nag-spend ng weekend namin. So pumunta kami dito sa bahay ng tita ni Sylvic, which is malapit lang naman sa bahay nila Mamo, para bumisita at makipag-banding na din. So ituturo kayo dito sa kanyang mini garden at sobrang ganda talaga ng mga bulaklak na tanim niya. At syempre nandito rin si Doris, ito yung aso na kasama namin lagi dati nung bago pa lang ako dito sa Poland. At nasa 8 years na ito si Doris kasi nung pumunta ako dito sa Poland ay nasa mga 2 years old pa lang siya, ganun. Tapos itong mga bulaklak na ito ay hindi pa talaga namumukadkad kasi nga hindi pa ganoon kainit. Tapos yung ibang mga bulaklak kasi ay mga summer flower. So ayan si Doris, gusto laging magpahawak. Sobrang ano niya, para siyang alam mo yung hotdog na unan, ganun. Tapos after noon ay umuwi na rin kami ni Sylvic after namin magkipagkwentuhan at binuksan ko na tong leche plan na ginawa ko kagabi. Kasi nga gumawa ako ng leche plan. Diba napaka-perfect niya, guys. Iba talaga pag may lianera ka. Tapos syempre hindi mawawala na ipapatry ko sa aking mother-in-law. At sabi niya sobrang tamis daw. Diba? Food critic yan, Mamo. So, sabi niya, sobrang tamis daw. Kasi nga, egg at saka condensed at saka milk yan, guys. Kaya pure sugar talaga siya. Dito kasi sa Poland, hindi sila mahilig sa masamis or maalat. Minsan, nung bago pa lang ako dito, guys, feeling ko lahat ng pagkain ay matabang. Tapos na yun, itong aming lunch, meron kaming bigos na may halo-halong meat. Saka merong ano yan, kapusta or ano ba kapusta? Cabbage. Tapos after namin kumain, ay pumunta kami dito sa store na bagong bukas. Dito rin malapit sa amin sa Maidan na bagong bukas na store na gustong-gusto ni Sylvic na pangalan nito napuntahan. So dito nga rin, pumunta kami dito kahapon kasi nga bagong bukas din siya, pero gusto ni Mamo na sumama at pumili na rin kami ng kung ano-anong bagay. Tapos naghahanap si Sylvic ng gulong para dun sa wheel ng wheelbarrow kasi sira, kasi nag-transfer kami ng mga uling. Tapos bumili rin kami ng kung ano-ano, mga carpet. Tapos syempre si Mamo, excited siya kasi yan ang favorite na gawain talaga ni Mamo, yung mag-grocery. Tapos sobrang daming klase ng mga panganito mabibili mo. Tapos pagdating ng hapon ay nagyaya si Sylvic para mag-bike. So, magbabike kami para i-try din itong bike sa malayuan. Pumunta kami magbike sa may forest na malapit din dito sa bahay nila Sylvic. Kasi nga, dito sa village, may mga forest na pwede kang mag-trail or mag-truck. Merong mga ganyan-ganyan. Is mga espalto naman yung pangalito, yung road kaya hindi ganun kahirap. Tapos mga 3 oras din kami nag-bike ni Sylvic. May nakita din kami dito ng mga bee house. Dito sa mga bee house, guys, dito nila kinokolekta yung mga honey na nakukolekt ng mga bee dito sa forest, guys. Ganito yung mga itsura. Iwan ko sa Pilipinas merong ganito tayo kasi alam ko yung kinukuhaan natin talaga yung nasa build na nila sa puno. Pero dito sa Poland, yan yung lagayan ng mga honey nila. Tapos sina-harvest na naman nila. Tapos yun, nagpicture-picture lang kami ni Sylvic. Tinuturuan ko siya dyan. Pagka uwi namin ay nasira yung bike, guys, kasi natumba ako at nasira siya. So, kailangan ko siyang ipagawa. Ano pa sana sa warranty, pero hindi na namin winaranty ni Sylvic. Binila na namin na lang bago. Tapos, pagdating namin sa bahay, ay nag-grill na lang kami kasi sobrang na-disappoint ako dahil sa nangyari sa aking bike. No, bagong-bago pa lang yun. Nung dito na kami sa Krakow, pinagawa ko, guys. Umabot pa ako ng 300 para bayaran lahat ng mga nasira. Pero kaysa naman mag-antay pa ako ng ilang buwan para ipawaranty siya ulit. Kaya sabi ko, wag na, uy. Ano na lang natin. Tapos yan, yung nagigrill na kami ni Sylvic. Naglagay kami ng mga ganyan-ganito. Tapos, yun, nag-grill na lang kami para main na lang kami. Ikain na lang natin yung stress na nangyari. So, dito ko na-end yung ating mini vlog. Maraming salamat. Okay, bye! Chesh, kamusta? So today's mini vlog, isama ko kayo sa ganap ko today. So today nga, papasok na ako ng work at today rin ay Children's Day celebration namin sa preschool. So naglaro lang kami itong rainbow color na may balloon, tapos yan parang pinapagpapagpag nila. Tapos pupunta sila dyan sa gitna. Simple celebration lang ito kasi nag-prepare yung mga teacher namin ng mini theater para sa mga bata. Tapos nag-face paint din kami. Pagkatapos ng work ay pumunta ako dito sa may Rossmann. Itong Rossmann ay parang Watson sa atin sa Pilipinas na nabibili mo na yung mga kailangan mo. So, bumili ako ng hair mask ko na ginagamit ko, guys. Kahit ganyan kalaki yan, guys, hindi siya ganun ka-pricey. Tapos, meron rin sila ditong Garnier pang mata.
parang hindi ko rin ata kinuha yan kasi medyo pricey. Tapos yan, naglakad-lakad lang ako, tumitingin ako ng mga ganun, at saka marami rin silang mga sale. Tapos yun, pag pupunta ka talaga dito, kulang-kulang talaga yung dami ng mabibili mo talaga. Kaya umabot din ako ng magkano. Yun lang yung nabili ko guys, napakakonti. Tapos pagdating ko sa bahay, nagyaya si Silvek na pumunta ng Ocean kasi madami daw sale. Kaya meron Eklapos parang hindi namang sale. So bumili lang kami ng mga gatas, tapos may mga rice, itong Thai na para sa aking lumpia kasi masarap yan sa lumpia guys. Itong Ocean naman, dito kami nag-grocery dati, pero ngayon kasi bihira na rin kami pumunta ng Ocean kasi hindi na kami nagbibili ng madamihan talaga kasi pag magbibili kami ng madamihan talagang kukulangin talaga yung budget. Bumili rin kami ng mga kung ano-ano, mga bawang, tapos mga melon, ganyan. Tapos nag-chef cashier na rin kami. Dito na kami nagbayad lahat. Kasi dito sa Poland guys, pwede kang magbayad ng sarili mo lang. Tapos after nun, ay mauwi na kami. Ay nasikaso ko na tong mga apple na binigay sa akin ng kaibigan ko kasi sobrang dami. At gagawin ko siyang kompot guys. Yung kompot para siyang juice pero ano siya ng apple. Parang ilalaga mo lang yung papakuluan mo lang yung apple. Tapos lalagyan mo ng konting asukal. Tapos para yun yung juice. Maganda daw ito sa stomach. So ang daming apple para hindi masayang. Dito sa Poland, mura naman guys ang apple, hindi ganoon kamahal. Tapos nun, after nun ay nagluto na si Silvek ng steak kasi yan yung aming ulam for today. Tapos yan, pinapakitaan niya ako na maapoy daw yung ganito ganyan, sabi ko. Hindi wow. Occasional lang talaga kami kumakain sa labas ni Silvek dahil nga kadalasan ng mga gusto naming pagkain ay alam niyang iluto or alam kong iluto. Katulad nitong steak guys na favorite ko. Si Silvek magaling siya magluto. Actually mas masarap pa nga yung mga sauce ni Silvek kaysa yung mga binibili namin sa labas. Tapos gumagawa din siya ng puree ng potato tapos nilalagyan ng cream. Sobrang sulit niyan guys. So dito ko na-end yung ating mini vlog. Smash Nego. Papa! Josh, kamusta? At for today's mini vlog ay isama ko kayo sa ganap ko today. So today nga ay papasok na ako ng work at first time ko rin palang magbike papusok ng work. Kasi pinayagan na ako ni Silvek na magbike sa Krakow. So mga nasa 30 to 45 minutes lang yung aking bike papunta ng school. Pagdating ko ng school ay nagtimpla na ako agad nitong kape kasi ngayong araw na to ay mahabang aking day. So kailangan ko ng kape. Kung magkakape lang ako guys pag halimbawa na mahaba yung araw ko, ganyan, bumili lang ako ng ice sa Zabka. Sobrang mahal ng ice ngayon guys sa Sabka. Nasa 50 pesos yan guys yung ganyang ice lang. Diyos mio marimal. Tapos may mga bun din sila na binigay sa amin kasi madaming sobra para sa mga bata. Tapos yun, nag-breakfast na kami. Yan yung aming breakfast kasama ko yung mga estudyante ko. Tapos pinapakita ng estudyante ko na meron daw siyang magandang drawing kasi galing daw dun sa kaibigan niya na nagbigay. Tapos after nun ay pumunta na kami kasi meron kami today na trip papunta sa parang House of Magic. Ano ba yun? Every month kasi, once or twice, meron kami mga trip na pupunta kami sa mga iba't ibang attraction na malapit rin dito sa Krakow. At first time namin magkasama ni Inday Yen, yung ka-Filipina kong katrabaho sa trip. Kasi magkasama yung grupo namin sa isang bus. Mga 40 to 45 minutes lang yung biyahe by bus dito sa lugar na to. At pagdating mo dito guys, ay sobrang dami nilang mga activity para sa mga bata. Simpleng bahay lang siya. Para siyang lumang bahay. Hindi naman ganun kalumang bahay. Pero madami siyang mga lumang gamit na dati nung traveler ganyan. Tapos madami silang mga pinapagawa sa mga bata. Syempre ang gawain lang naman namin dito ay sunod-sunod at ngiti-ngiti lagi sa ano. Tapos nakagat ako guys ng bubuyog. Kaya nilagyan ni Alan ng gamot kasi naganyan siya. Simple lang yung activity area nila dito kasi nakikita lang ng mga bata yung mga lumang gamit. Pero actually minsan ako na natuwa sa mga ganitong activity kasi nakakita ako ng mga bagay na hindi ko karinawang nakikita katulad ng mga ganyan. Yan yung mga luggages nila guys noon dati na magta-travel at saka itong may-ari ng bahay na to mahilig daw siya mag-travel dati kaya sobrang dami mga lumang bagay galing sa iba't ibang bansa at yan syempre pinakailaman na din namin, 'di ba? Ganyan yung para siyang bracelet pero tumutunog siya guys. Katulad rin nitong manika na to na sobrang nabilib ako kasi tatlo yung character niya guys. Yan. Para siyang si Clara, yung duplicata. Tapos meron sa loob na parang alien.
Diba first time ko makakita ng ganyang manika, ganyan daw sikat dati. Pagdating ko sa bahay, ay nag-asikaso ako ng mga strawberry na binili ni Silvec para gawing kompot na din. At saka gawin pa rin kompot yung mga mansanas na hindi ko natapos nung nakarang araw. Tapos nagluto na rin ako ng aming hapunan ni Silvec. Nag-marinate ako ng tapa guys, na madaming bawang kasi masarap ang tapa pag madaming bawang. At saka first time ni Silvec kumain ng tapa na gawa ko kasi first time ko lang din sumubok kung paano gumawa ng tapa. Tapos para siyang kanin, tapos itlog, tapos tapa, ganyan. Ganyan yung aming pagkain, ganyan yung aming dinner. So, gusto naman ni Silvec yung tapa. So, dito ko na-end yung ating mini vlog. Maraming salamat. Okay, bye! Chesh, kamusta? At for today's mini vlog ay sama ko kayo sa ganap ko today. So today nga ay weekend at nandito kami ni Silvec sa Krakow. So naitama din na day off ni Ate Malin. Ito yung kapitbahay ko na sa kabilang kanto lang. At dahil nga maganda ang panahon ay nagkayayaan kaming magbike papunta sa park. Tapos kasama rin namin yung kanyang anak na makulit, si Catsper. At dahil nga summer na dito sa Poland ay mainit na dito at umaabot na kami ng mga 28-30 ganun. Exagerada na yung init. Ganun. Pero minsan, mga 23, ganun lang naman din. Nagbabago-bago din sa panahon. Tapos minsan nga, umaaraw, bumabagyo, umuulan, ganyan. Kaya hindi mo maintindihan yung panahon ngayon. Global warming talaga. Syempre, ang mga popular na gawain dito sa Poland ay itong magbike, maglakad-lakad, maggala-gala. Kaya dito sa Poland, guys, pag summer lang talaga kami nakikipagkita ng mga kapwa ko rin Pilipina. Kasi pag winter or taglamig talaga, pagkatapos ng work ay nakakapagod ng pumunta pa sa kung saan-saan. Pero pag summer, talagang bongga yung banding namin. Dito rin sa Poland or dito sa Krakow, kahit nasa city kami, ay meron silang mga ganitong park na napakalaki. Tapos parang recreational park nila kung saan may mga basketball, mga soccer, ganun. Dito sa Poland, ang pinaka-popular dito na laro ay soccer. Ang mga Polish ay crazy about soccer sila guys. Kasi paglaban nila ng soccer dito, parang Manny Pacquiao sa atin sa Pilipinas na talagang kailangan mong tumigil, ganun. Dito rin sa Poland, uso dito ang magpasantan. Kaya pag tag-init dito guys, naglalatag sila sa parang ganyan. Tapos nagpapainit sila, nagpapaitim sila. Karaniwan sa mga nagpapayong siguro mga Asian, ganun. Pero yung mga European kasi talaga guys, gusto nilang maging tan. Meron nga din sila dito sa Poland guys na solarium, which is para siyang salon sa atin na pupunta sila sa parang salon siya tapos magpapainit tapos para magiging tan yung kulay nila. Sa atin glutathione, dito sa kanila solarium ang uso. At saka dito sa Poland guys, pag summer talaga sobrang dami rin ng mga turista na nagpupunta sa mga cruise. Mas lalo dito sa Vistula River guys. Itong Vistula Rivers, ito yung pinakamahabang river ng Poland at parang buong country talaga siya makikita. Dito sa Krakow, madami rin mga pwedeng gawin, ganyan. Pwede ka pumunta sa mga floating restaurant na ganyan. Pero syempre mahal guys. Mas ako hindi ko pa na-try talagang pumunta dyan. So after namin mag-ikot-ikot sa park nila Ate Malin, nagkayayaan kaming pumunta ng Indian store para bumili ng mga gulay na lulutuin namin. Nung pagpunta namin ay timing na mayroon silang bagong supply or bago silang delivery. Kaya may chance kami na pumili ng magaganda. Dito guys, sa Indian store dito, talagang pinapakyaw ng mga Indian yung mga bilihin nila. Katulad nito ni Kuya, bumili siya ng isang box ng mangga. At alam nyo ba, ang isang mangga dito ay umaabot siya ng 10 bote, isang piraso. Yung honey mango ang tawag nila dyan. Tapos marami rin namang mga dito, mga pagkain. Pero kadalasan mga Indian na food talaga. Pero dito rin kasi kami talaga bumibili ng mga gulay-gulay. Kasi dun sa Filipino store na bagong tayo dito ay wala pa silang mga gulay, mga soon siguro. Tapos habang nag-aantay dito si Catsper sa labas ay napilit niya ang kanyang ina na bumili ng ice cream, di ba? Ito na ba tong batang to? Nakalimutan ko na. Sobrang kulit niya. Sabi niya may glue yung bibig ko. Dabi-dabi niyang sinasabi sa akin. Tapos after namin pumunta sa Indian store, ay dumaan na rin kami dito sa Filipino store or dito sa Asian store na JRM para bumili ng bagoong, ng mga kung boy bawang at Hindi pa ako bumili ng madami kasi madami pa rin nga akong stock guys. Hindi ko rin nakakain kasi nga minsan Polish food rin talaga yung nilalafang ko na. Tapos madami sila dito mga benta guys. Siyempre itong pancit canton na hindi mawawala.
Kaya yung pansit canton na chili mansi yung favorite ko. At sobrang buo yung kanilang mga pansit canton. Kaya bonggang-bongga talaga. Tapos after nun ay pauwi na rin kami. Pero duman kami dito sa park na malapit sa city center para magpahinga at kumain ng boy bawang na nabili namin. At gustong-gusto ito ni Casper, guys. Actually, ito si Casper, hindi siya masyadong mahilig sa Filipino food. Pero gusto niya yung bawag na bawang. Lagi nga kami nag-aaway kung ang bibilihin niyang mogo-mogo ay grapes or mango. Sabi ko sa kanya mag-mango siya. Tapos noon, pumunta na ako ng Bidrongka kasi ngayon din ay meron kaming plano na magkita-kita nila Ate Malin at saka yung isang kapitbahay din namin na isa. Kaya umuwi muna sila ate para magpahinga ng konti at mamaya ay pupunta kami sa bahay nila Ate Ga kasi may bonding kami ngayon. So si Ate Ga at saka si Ate Malin ay magkapitbahay. Isang kembot lang bahay na nila kaya maganda pag bibisitahin ko sila kasi hindi na ako lalakad ng malayo para magkita-kita talaga kami. Pero hindi kasi kami talaga nagkikita lagi kasi nga syempre busy sila, busy din naman din ako at saka may mga bata sila na inaalagaan kaya once in a blue moon lang talagang mangyari rin to. Tapos syempre pagdating ko doon ay lafang na kasi nagluto si Ate Ga ng masarap na kwek-kwek at mga tuknining kasi alam niyang favorite ko yung mga gawa niyang kwek-kwek sa tuknining. Tapos nung nasa balcony kami nila ay nakita namin na ngayon pala ay Dragon Festival dito sa Krakow na hindi namin alam. Kasi hindi kami nagbabasa ng news. So, meron silang mga pa-fireworks ganyan. Alam ko, maganda yan. Hindi ko pa na-try talaga sa maglilimang taon na ako dito sa Poland. Hindi ko pa na-try pumunta dyan. Pero kasi, madami rin daw talagang tao sabi nung ka-work ko. Kaya parang crowded. Pero maganda naman talaga. Tapos after nun, ay nagbanding-banding lang kami nila Ate Ga at nagsiuwian na din. So, dito ko na ating mini vlog. Maraming salamat. Okay, bye!